Buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng unang Korinto, chapter 15, verse 58. Yan. Ang talatang ito ay ang kinakausap po rito at pinapangaralan ni Apostol Pablo ay ang mga kapatid sa Panginoon, mga mananampalataya. Isang verses lamang po ang ating pagbubulay-bulayan, pero napakalaman ng verses na ito. Yung unang nakakita, pakibasa po. Punta isang verse naman. Sige, Marian. Verse 15. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matingag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Yan. Napakalinaw sa binasa ni Sister Maria na ina-address talaga ni Apostol Pablo ang sulat na ito ay sa mga mananampalataya. Bakit? Dahil tinawag yan mga kapatid na minamahal. Naintindihan mo ba natin? Sa Bible, pagka sinabing kapatid, ay yung mga kapatid sa Panginoon. Okay. Ito po yung sabi niya. Sabi niya, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, magpakasipag, magpakatatag kayo sa gawain ng Panginoon, ng kamunduan ba o gawain ng Panginoon magpakasipag? Yamang alam ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal, hindi nasasayang ang inyong pagpapagod, hindi nasasayang ang inyong mga pagpapawis. Di ba? Para sa Kanya. Ang Diyos ang magpala sa pag-aaral natin ng Kanyang salita sa gabi ito. Ang pag-uusapan po natin sa gabi ito ay magpakasipag at magpakatatag sa gawain ng Panginoon. Ang salitang kasipagan nasa Bible pala, no? Tama mo ba? Pag-aralan po natin yung sinasabi ni Apostol Pablo, ano ba ang ibig niyang sabihin yung salita magpakasipag at magpakatatag? Yan. Una, yung salita magpakatatag, ang ibig sabihin dito ay stand firm. Ano pa? Ano pa? Stand firm. Stand your ground. Stand your ground. Immovable. Di ba? Steady. Mula sa mga salitang yan, ang ibig sabihin, ang isang mananampalataya dapat lagi nakatayo. Di ba? Yung word na stand. Ang isang mananampalataya, lagi nakatayo, immovable, immovable. Katulad nito. Ito ba, nagagalaw? Hindi. Nagagalaw ba ito? Hindi po. Dapat ganyan ang mananampalataya. Hindi siya natitinag. Di ba? Hindi siya madaling itumba, hindi siya lugmok. Hindi siya maramdamin, hindi siya matampuhin, hindi siya matitipis. Di ba? Hindi siya nakatingin sa tao. Ang kanyang focus ay nasa Panginoong Kristo. Ganyan ba tayo dito? Lagi nakatayo? Ba? Laging steady? Ang isang mananampalataya, kahit yan ay, naalala ko nga si Pastor Eddie nung nagkukwento siya sa akin dati, nung mga time na wala ako dito, nasa Taiwan yata ako o nasa Cyprus. Pinapalayas siya na ni Pastor Regunela, pero hindi ako aalis kahit palayasin mo ako. Diba? Sabi ni, yun lang kwento sa akin ni Pastor Eddie, sabi niya, Pastor, alam mo ba ginawa sa akin ni Pastor Regunela? Gumagawa na nga ako, hindi ko ba kasi pinapalayas na ako, pero ako hindi ako makalis. Kasi hindi siya ako tumawag sa akin, hindi siya ang pinaglilingkuran ko, ang Diyos ang pinaglilingkuran ko, ang Diyos ang tumawag sa akin. Diba? Yan dapat ang mga mananampalataya sa ating panahon. Di ba?
Hindi siya balat sibuyas. Ano ibig sabihin ng balat sibuyas? Hindi siya makahiya na kapag na gano'n, itlog kagad. Nakaka ba? Ang isang mananampalataya sa open heaven ay ano? Matatag, lagong nakatayo. Diba? Hindi siya nakahiga. Hindi siya lumot. Hindi siya dapa. Diba? Imumumod. Diba? Ang ganda yung salitang imumumod eh. Tama ko ba? Hindi mo siya kaya alisin. Hindi mo siya kaya kilusin. Ganyan po yung salitang imumumod. Ngayon, pag-aralan po natin, dito po sa sinasabi ni Apostol Pablo, meron po tayong 4 na bagay na makikita po rito patungkol sa katatagan. Yan. Ano ang ibig sabihin ng pagiging matatag at pagiging masipag sa gawain ng Panginoon? Una, yung isang Kristiyanong matatag, it means always being in the center of action. Aywanan ko. Ibig sabihin, kapag ikaw ay matatag at masipag sa gawain ng Panginoon, you are always at the center of action. Ano ibig sabihin nito? Ang isang mananampalataya na matatag sa gawain ng Panginoon, hindi siya nagtatago. Di ba? Kapag ka merong gawain, lagi siyang nandoon. Lagi siyang present. Di ba? Lagi siyang active. Ano yung ibig sabihin ng salitang action? Laging gumagalaw. Pag may gawain ng Panginoon, lagi siyang kasama. Naintindihan po ba natin? Always in the action, always in the moving. Yan po yung ibig sabihin ng pagiging matatag. Lagi mo, kunwari, nasa evangelism, kasama siya ron. Diba? Ano bang mayroong gawain ng Panginoon sa loob ng church? Hindi niya na-exempted yun. Hindi niya nilalayo yung kanyang sarili. Sama ako dyan. Kabilang ako dyan. Kasali ako dyan. Alam niyo, pwede kayo magtanong kung kayo po ay meron tanong. Kapag merong labanan, alam niyo po, kasi hindi na lang makipaglaban, dito na lang ako sa likod. Hindi ka na ibig sabihin na pagiging matatag. Diba? Ang pagiging matatag, kabilang ka, kasama ka doon sa mga activities sa loob ng church. Pagka merong problema sa loob ng church, hindi ka alis. Ayoko na, may problema dyan, gulo dyan eh. Meron ba church na walang problema? Meron ba church na perfect? Pag may church na perfect, pag napunta ka ro, hindi na perfect yun. Nandun ka na eh. Wala ng perfection kapag dinibiro ko lang tayo. Pangalawa, ibig sabihin ng pagiging matatag, bukod sa center of action, second, abounding in action. Abounding in action. Yung word na abounding. Ang ibig sabihin ng salitang abounding, kunwari, noong 2012, kung na yung gawa mo, itong 2013, nagdadagdagan yung gawa mo. Sumasagana. Tama? Sabi, laging sumasagana sa gawain ng Panginoon. Yan. Kailangan nadadagdagan po tayo ng gawain.
transisyon. Kaya huwag kayong magtaka, baka itong 2013, noong 2012, isa lang yung nahawakan ng Bible study, baka itong 2013, tatlo na, apat na, kasi abounding in the words of the Lord. Hindi sa paborito ka ng pastor, wala namang paborito ng pastor eh. Pinagbibintangan niyo lang ako na, si pastor eh, paborito talaga yan eh. Diba? Hindi naman sa ganoon. Siyempre, sino ba yung gagamitin mo? Yung palaging present. Tama po ba? Yung palaging nandiyan, pag tinawag mo, opo. Hindi yung pag tinawag mo, siya na lang, iba na lang. Diba? Tama po ba? Yung word na abounding. Yan yung mga masisipag. Hindi nagreklamo, hindi nagbibilang. Tama po ba? Hindi nagtuturo. Di ba? Sabi, sumasagana sa gawain ng Panginoon. Kayo ba ay sumasagana? Pastor, ilagay mo na lang ako doon sa Bible study may lagi. Huwag sa Bible study na walang lagi pa. Doon sa Bible study na may pamerienda. Hindi ba yun? Natindahan ko ba? Tayo ba ay Kristiyanong namimili ng lugar? Ha? Pag pinadala ka ng Panginoon, parang ito na naman, si Jonas. Sabi ng Panginoon kay Jonas, punta ka sa Ninive. Saan pumunta si Jonas? Diba? Hindi tayo pwedeng mamili kung saan gusto ng Panginoon ipadala tayo. Naintindihan po ba natin? Sa kalahat, alam niyo mo ba kapatid, lahat na nag-uumpisa sa ministry, in-entry ng Diyos yan sa mababa, hindi galing sa mataas. No? Naintindihan po ba natin? Amen. Tignan niyo po ang mga apostol. Saan sila unang sinugo ng Panginoon? Diba sa mga maliliit na tao? Hindi ibig sabihin ng maliliit na tao, yung mga hindi tayo lang maliliit na 40. Hindi yung Mamaya. may karamdaman, mga pulubi, mga autos ng lipunan. Tama po ba? Yan ang isa sa kahulugan ng salitang maliliit. Ate, kasama ka. Pero importante ito, abounding tayo. Dumadami yung ginagawa mo, yung hinahawakan mo sa ministry. Naintindihan po ba natin? Amen. Kayo ba available at willing na dagdagan ng Panginoon ang gawain? Amen. Alam niyo po ba yung mga masisipag sa gawain ng Panginoon, yun yung dinadagdagan ng Panginoon eh. Pero yung mga tamad, hindi dinadagdagan ng Panginoon yun. Nabasa niyo ba yung talinaga? Ano ang ginawa ng Panginoon sa binigyan ng 5 talento dahil masipag? Ano ang ginawa ng Panginoon? Dinagdagan, pinawasan, pinuri ba? Dinagdagan. Anong ginawa naman ng Panginoon? Doon sa isa na lang, pero hindi naman tumubo. Anong ginawa ng Panginoon? Kinuha yung isa, tapos ibinigay pa doon sa yung masisipag sa gawain ng Panginoon, dinadagdagan talaga ng Diyos yan. Diba? Ang sigaw ng mga tao ngayon, increase, dagdag sa alam nyo, hindi ka dadagdagan ng tao, pero ang Diyos dadagdagan ka. Naintindihan po ba natin? Tayo nililingkod sa Panginoon, ngayon, ang ating kinabubuhay ay hindi lang natin inaasa sa trabaho po natin. Ang kinabubuhay natin ngayon, nabubuhay tayo ngayon sa himala ng Diyos. Na ang pagpapala ng Panginoon ngayon, hindi na lang sa trabaho mo, isa yan sa ginagamit ng Panginoon, pero maraming ang pagpapala ng Panginoon galing sa North, galing sa South, galing sa East, galing sa West. Ang dami naman yung instrumento ng Diyos para pagpalain ka, tagpuin mo pang kailangan mo. Diba? Ang importante ito, kapag kayo ay masipag at matatag sa gawain ng Panginoon, abounding ka, sumasagana